Relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Break Time. RH Break Time. Huwebes, January 23, 2025. Sa ating pong headlines, ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas. Sa ilalim po ng Trump administration, tiniyak ni U.S. State Secretary Rubio. Pagrepaso sa espionage law, iginiit kasunod ng pagkaaresto sa ilang mga espiya. RH Break Time. 29 pesos per kilong kadiwa rice. Kasado ng ikalat daw po sa mga supermarket at convenience store. Rice retailers pinagsabihang sumunod sa 58 pesos maximum SRP sa imported rice. RH Break Time. Southern Leyte, niyanig ho ng magnitude 5.8 na lindol. Mga kalsada daw po doon na pinsala. Magnitude 5.4 naman tumama sa Zamboanga del Norte. Asahan ng aftershocks ayon sa FIVOX. RH Break Time. Mga kandidato, pinawalang gumamit ng text blast habang papalapit ang halalan. MILF, kinalampag sa ambush sa Basilan. Hustisya sa mga napatay na sundalo, tiniyak ng AFP. RH Break Time. Repatriation ng 17 Pinoy na pinalaya ng Houthi rebels. Tinatrabaho na raw po ayon naman sa DFA. 7,000 pulis ikakalat para sa seguridad ng Dinagyang Festival sa Iloilo City. Pagkatapos ng sinulog, dinagyang naman. RH Break Time. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sa ngalan po ni Lakay Mayor De Macalma at Mr. Pecho Corpus, inyong lingkod si Ray Sibayan. At ako po si Jackie Resho. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time. Sa ating po mga balita, nanatiling ironclad o matatag ang commitment ng Amerika sa Defense Forces ng Pilipinas sa ilalim daw po ng Trump administration. Tiniyak po ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa pamamagitan ng phone call sa kanyang Philippine counterpart na si Enrique Manalo kaugnay ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Ayon po kay Secretary Rubio, nanatili ang suporta ng US sa Pilipinas lalo na sa nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea laban sa China. Iginit pa ni Rubio na mga aksyon ng China ay sumisira sa kapayapaan sa naturang karagatan at lubos na nagbabaliwala sa international law. Tinawagan ni Rubio si Manalo isang araw matapos ang hindi tuwirang pagbabanta nito sa China hinggil sa West Philippine Sea sa gitna ng kanyang meeting kasama naman ng India, Japan at Australia. Samantala, dapat nang amyendahan ng espionage law na Commonwealth Act No. 616 at ang Revised Penal Code. Ayon kay Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, kailangan nang i-modernize ang mga batas dahil sa mga makabagong banta sa ating seguridad at soberanya. Binigyang diin ng senador na mahalagang balansihin ang pagprotekta sa ating national security at pagrespeto sa constitutional right ng ating mga kababayan. Matatanda ang isang Chinese national ang naaresto ng NBI na pinaniniwalaang ng espiya sa bansa matapos mahulihan ng mga kakaibang gadget. RH Break Time. Samantala naman sa iba pang balita, malapit na raw makabili ng mas murang bigas mula sa kadiwa sa mga supermarket at convenience store. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., na ipagtulungan na sila sa higit sa may 3,200 malalaking retail chain sa bansa
para maibenta raw po ang Kadiwa Rice sa kanilang mga outlet. Aba, ayos. Sa pamagitan po nito ay mas magiging accessible daw po ang murang bigas sa milyong-milyong mamimili araw-araw. Target po ng DA na simulan ng pilot rollout ito sa Metro Manila na kanilang mariing tututukan sa loob ng ilang buwan bago palawakin sa iba pang mga rehiyon. Kabilang po sa ibebenta ay ang 29 pesos per kilong bigas. Wow! Wow, 29 pesos, sana ha? all talaga. Oo, kaya lang sana maganda yung quality ng bigas, ha? Pero may mga nagsasabi naman na okay naman daw. Talaga. Para sa mga may hirap na sektor, Rice for All program kung saan kabilang daw po sa alok ang RFA 5 o 5% na broken rice at RFA 25 o 25% broken rice at tinatawag namang isa pang sulit rice. Ayos! Samantala, hinihimok ng Department of Agriculture ang mga rice retailers na sumunod sa Maximum Suggested Retail Price o MSRP na 58 pesos para sa imported na bigas. Nag-inspeksyon ng mga opisyal ng DA at Department of Trade and Industry o DTI sa mga retailers sa Trabaho Market sa Maynila upang matiyak ang pagsunod sa MSRP. Bagamat marami sa manininda ang sumusunod sa MSRP, mayroon pa ring mga retailers na nagbebenta ng higit sa 58 pesos kada kilo. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Balicaria Guevara, bukod dito ay bumaba naman ang presyo ng bigas kasunod ng direktiba ng DA. Ipinaliwanag din niya na inuubos lang ng rice retailers ang kanilang inventaryo ng bigas na binili sa mas mataas na presyo na dahilan ng pagbenta ng lagpas sa MSRP. Hindi na nagpataw ng parusa ang DA sa mga nasabing rice retailers, ngunit nagbabala ang ahensya na mas hihigpit sila o maghihigpit sila kapag nailabas ang opisyal na regulasyon sa Pebrero. Magkano ba talaga dapat ang sabi, maximum SRP? 58 pesos kada kilo. Pero iba lagpas. Siguro 60. Malaki naman ng tubo, 2 piso. My God. Saktuhin na daw kasi lakay. Grabe naman. Saan talaga itong mga negosyante natin, RH Break Time. Samantala, nagdulot po ng pinsala sa ilang mga pangunahing kalsadang magnitude 5.8 na lindol na tumama ho dyan sa may Southern Leyte kaninang umaga. Sa bate po sa assessment ng pamalang panlalawigan, kabilang po sa mga kalsadang pansamantalang hindi madaanan ay ang Barangay Amaga at Barangay Himay Angan, pati na rin ang iba pang daan sa bayan po ng Liloan. Ito po ay kasunod ng mga pagguho ng lupa, pagbagsak ng mga malalaking tipak ng bato at pagkakabitak-bitak ng mga kalsada. Wow! Mababaw kasi yung bitak nasa 11 kilometers lang yata, yung kaya ramdam talaga siya lakay. Yung pinagmulan ng lindol, At may mga video din ng CCTV footage talaga? At kita talaga na ramdam at niyayanig ang sana naman sa bagay wala naman talang namatay, sa kanasugatan. Pero nagpapatuloy ang inspection ng mga LGU. Nagpapatuloy nga po ang ginagawa nga pong clearing operations. Gayon din ang assessments ng lokal ng pamahalaan para matukoy ang lawak ng pinsala na naturang may kalakasang lindol. Ayon po sa PHIVOX, tumama ang epicentro ng lindol sa may silangang bayan ng San Francisco na mula po sa lalim na 11 kilometro. Samantala, niyanig rin ng 5.4 magnitude na lindol ang Zamboanga del Norte. Ayon sa PHIVOX, ang epicenter ng lindol ay nasa layong 2 kilometers timog silangan ng bayan ng Siocon. Tectonic ang origin ng pagyanig na naramdaman bandang 11:41 ng umaga at may lalim na 43 kilometers. Dahil sa lakas ng lindol, pinangangambahan na lumikha ito ng pinsala sa mga ari-arian. Naramdaman din ang pagyanig sa Ipil, Zamboanga, Zibugay, Isabela City, Zamboanga City, Sibuco, Zamboanga del Norte, Dimataling, Zamboanga del Sur at Alicia, Zamboanga, Sibugay. Ang iba pang lugar na nakaranas ng pag-uga ay ang Dipolog City,
Rojas, Zamboanga del Norte, Bayan ng Buog at Siyay sa Zamboanga, Sibugay, gayon din sa San Jose, Antique, Himamaylan, Negros Occidental, Molave, Zamboanga del Sur at Syudad ng Kabangkalan. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. At inyo na hong maririnig, makikita sila kay Mayor Deo Macalma. Yan. Pero standby ho may mga balita pa rin po tayo na na inyo pong dapat na abangan. Lalo na yung controversial na CSE. Comprehensive Sex Education, ano ba ito? Tawag dyan? Sex education. Oh, talaga naman no retreat, no surrender si Senadora Risa Hontiveros. Talagang magsasabit daw siya ng kanyang substitute bill at yan daw ay babasahin daw muna ni Pangulong BBM. Baka sakaling magbago yung kanyang unang deklarasyon na ibibito ang naturang panukalang kasi batas. Kasi binago naman na daw. Marami pa akong problema bukod po dyan. Samantala naman, mga kandidato binawalang gumamit daw po ng mga device na pwedeng gamitin sa text blast habang papalapit na po ang eleksyon. Samantala, MILF kinalampag sa nangyaring ambush sa Basilan. Hustisya po sa mga napatay na sundalo tiniyak po ng Armed Forces of the Philippines. Aba, 7,000 pulis ikakalat naman para po sa seguridad ng Dinagyang Festival sa Iloilo. RH Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:24. Ang balita. RH Break Time. Oras, very worshipful June Arias at very worshipful Harry Gonzales. Welcome back to The Craft. Oras ganap na alas 4:31. Maraming salamat kay Ray. At sa detalye pa rin na ating mga balita. Babasahin muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang substitute bill na ihain ni Senator Risa Hontiveros kaugnay sa controversial na sex education bill o ang Senate Bill 1979 Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Ito ang nilinaw ng Pangulong Marcos nang tanungin kung magbabago ba ang kanyang pananaw o stand sa controversial na panukalang batas ukol sa sex education. Nauna nang sinabi ng Pangulong Marcos na ibibito niya kaagad ito dahil sa mga nakapaloob na controversial na usapin. Nagpahayag naman ni Senator Hontiveros na babaguhin niya ang kanyang panukalang batas nang naayon daw sa international standards. At sinabi pa niya na lilimitahan din ng substitute bill ang mandatory comprehensive sexual education sa mga batang edad 10 taon pataas. Ba? Dati sabi 4 years old ituturo ang sex education. Ngayon tataasan 10 years old pataas. Naku, Diyos ko. Mga bata pa rin yan, Senator Risa, ha? Ayan. 10 years old, di mga ano lang yan, grade 4. Ayan. Grade 5. Ayan. Grade 5 ituturo na ang sex education. Paabuti mo lang ng high school o kaya ay first year college sa Madam Senator. Samantala, nirerespeto ni Senator Risa Hontiveros ang ginawang pagbawi ng mga kasamahang senador sa kanilang lagda sa committee report para sa Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Pero ayon kay Hontiveros, walang epekto ito sa panukalang batas dahil kahapon ay inihain na niya ang substitute bill para dito bilang tugon sa mga issue sa kontrobersyal na panukala. Sa ilalim niya ng substitute bill ay tinanggal ang katagang guided by international
international standards at ibibigay ang comprehensive sexuality education sa mga batang 10 taong gulang pataas. Gayon din ay nilimitahan ang access sa contraceptives ng walang parental consent, pag-alis sa CSE bilang requirement sa accreditation ng mga private schools, at pagbibigay garantiya sa academic at religious freedom. Narito ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Sa substitute bill, tinanggal na po ang CSE ay guided by international standards na nakasaad sa orihinal na bersyon para hindi na mabaluktot ng iba ang ibig sabihin nito. Gusto natin na maging mas malinaw ng anumang ituturo sa ating kabataan ay sang-ayon sa kultura at konteksto nating mga Pilipino. Samantala, sinuportahan naman ni House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Congressman Romana Romulo ang plano ng Department of Education na suriin ng mabuti ang kontrobersyal na bill ni Senator Risa Hontiveros at kabilang na ang pagpapaloob nito sa curriculum sa mga paaralan. Ito'y sa gitna ng kontrobersya ng Senate Bill 1979 na inihain ni Senator Hontiveros. Ang sabi ni Congressman Romulo na ang batayan ngayon ng DepEd para sa implementasyon ng CSE ay ang Reproductive Health Law, kung saan nakasaad na dapat age and development appropriate ang health education sa mga kabataan. At hindi kasama rito ang pagtuturo ng sex education sa Kinder 1 hanggang grade 3. Sabi pa ni Romulo, dapat masiguro ng DepEd na mayroon itong sapat na mga guro na sinanay sa pagtuturo ng sex education. Samantala sa iba pang mga balita, nasa end stage na ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa umano'y extrajudicial killings o EJK sa war on drugs sa Pilipinas sa panahon ng Duterte administration. Sa panayam ng DZRH kay dating Justice Secretary at Senator Laila De Lima, sinabi nito na naging matagal ang pag-iimbestiga dahil sa mga impormasyon na kailangan munang kumpirmahin at i-verify. Sa kabila nito, naniniwala si De Lima na magiging challenge sa ICC kung tumangging dumalo sa hearing ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang pahayag ni dating Senator Laila De Lima. This is a professional group Gusto talaga nilang maniguro. They just don't accept information without vetting or confirming, validating. Kaya siguro tumatagal. Pero ang alam ko, at it's end stage na. Malapit na talaga matapos yung pinaka-investigation. Samantala, handa namang tumestigo sa investigasyon sa war on drugs ang dating senadora na anya ay at peace kahit zero love life at patuloy pa rin ang paghingi ng hustisya sa pagkakakulong ng matagal na panahon dahil sa isyu ng illegal drug trade. Narito muli si dating Senador Laila De Lima. Zero po. Wala pa akong panahon para dyan. I'm just I think at peace. Even if I'm crying out for justice, what was done to me, pero at peace ako. Love life na. Zero. Lungkot naman, Senator. Malapit pa naman ng February 14. Oo nga, labang love life sa Valentine's Day, madam. Samantala, nasa ilalim daw ng protective custody ng International Criminal Court ICC ang self-confessed Davao Death Squad hitman na si Edgar Matubato at self-confessed member din at hitman ng DDS na si Arturo Las Cañas. Ito ang kinumpirma ni dating Senador Laila De Lima sa panayam ng DZRH. Ayon kay De Lima, nasa ibang bansa na ang dalawa pero wala siyang idea kung saan bansa nanatili ang mga ito. Natong muli si dating Senadora Laila De Lima. Pareho sila ni Arturo Las Cañas na under ICC's protective custody already. Nasa ibang bansa sila. Ay, hindi ko nga po alam kung magkaparehong bansa. And it doesn't mean nandun mismo sila sa The Hague. Kasi syempre, witness protection, that's protective custody of ICC. Yun po ang pwede kong i-confirm na under ICC's protective custody yung dalawa. And if De Lima does not shut her mouth, I will kill her with love.
Kung pumayag siya, I don't know. Samantala, ipinagbabawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko o sa mga politiko ang pagbili ng mga devices na ginagamit pang text blast ngayong nalalapit na eleksyon. Ito ay ang sabay-sabay na pagpapadala ng maraming mensahe sa iba't ibang tao gamit ang cellphone o computer kung saan madalas na ginagamit ng mga kandidato, lalo na ngayong papalapit na ang halalan. Sa programang 2x2, sinabi ni Undersecretary Alexander Ramos ng DICT-CICC na tukoy na nila ang mga nakabili ng mga illegal na gadget na katulad ng ginagamit pang text blast. Babala ni Ramos sa mga listahang kanilang nakuha kusa ng isurrender ang mga devices para maiwasang habulin ng mga kapulisan. Narito ang pahayag ni Undersecretary Alexander Ramos. Yan ho ay isang bawal na kagamitan o isang pamamaraan according sa COMELEC regulation. Mag-ingat po dito sa nahuli natin, may babala ho si Secretary Ivan Oy. Alam na namin kung sino mga nakabili. Kung hindi nyo kusang isusurrender itong mga devices nyo, kayo ho ay hahabulin ng ating mga kapulisan. Nakakuha tayo ng listahan ng mga naging customer. Sige nga sir, sampulan nyo nga para maniwala kami. Paano kung si Senator yan? Ayan. Kakayanin ba yan? Kaya nga sabi lang kayo, i-surrender na lang daw. Kaya nga, challenge sa kanila. Tingnan nga natin, sample. Ayan. Paano kung si Congressman? Kaya ba nila yan? Samantala, hatawin natin ang mga report. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Ayuda sa may hirap, hindi na dapat idaan sa mga politiko. Ayon sa Presidential Commission for the Urban Poor. O nga naman ha? Ba't hindi na idaan sa Land Bank of the Philippines? Doon na lang i-withdraw. Ayan. At wag na sa mga politiko. Arrest number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay umapela ang Presidential Commission for the Urban Poor na huwag nang idaan sa mga politiko at idiretso na sa tao ang mga ayuda ng gobyerno para sa mahihirap. Sa Bagong Pilipinas ngayon, pinuna ni PCUP Chairman Maynardo Sabili ang pag-epal ng ilang politiko na sumasama pa sa picture sa pag-aabot ng ayuda sa benepisyaryo. Inihalimbawa nito ang akap ng DSWD na nanggaling anya sa national government at hindi naman sa mga politiko. Pinalutang din ni Sabili ang pinapananakot ng politiko na hindi isasama sa akap o tupad ng DOLE ang mga benepisyaryo kung hindi sila iboboto ito. Ayon sa opisyal, natatapakan ang karapatan ng mahihirap sa ayuda dahil sa pag-aakalang ang mga gobernador, mayor at iba pang nasa posisyon ang nagdidikta kung sino ang mabibigyan. Bagamat pabor sa pagpapatuloy ng ayuda, iginiit ni Sabili na mas mainam na ang DSWD na lamang ang mamahagi nito sa pamagitan ng kanilang regional, provincial at municipal personnel dahil sila ang may profile o listahan ng mahihirap na benepisyaryo. Narito si PCUP Chairman Sabili. Pagkuha ng mga beneficiary, dapat po ay DSWD. Dahil alam po ang DSWD, sila po ay may profile. May listahan po sila ng mga mahihirap. Ay ngayon, pag pinadaan mo po sa politiko, ay gusto lang mo po ipapicture. At sila ay katabi ng sila nagbibigay ng ayuda. Ay hindi naman yung galing sa kanila. Si Chairman Maynardo Sabili ng PCUP. Ayan, tama nga naman yan, Let, ha? Tama, sa DSWD na lang. Sila ang nakakaalam kung sino talaga ang mga tunay na mahirap sa mga community. Oo, tama Lakay. At saka totoo yun, lalo na sa mga probinsya. Ang akala talaga nila ay kung sino yung nakikita nila doon ng mga politiko, sa kanila galing. Tama ka dyan. Kasi hindi naman sila well-informed. So, akala na kung sino nagbigay, di siyempre doon ang utang na loob. Sila kasi yung nag-abot. Tama Lakay. Ayan. Oo, at lalo na ngayon nga na mag-election, dapat lang naman na hindi kasama yung mga politiko sa pamimigay ng ayuda. Ayan. Okay, so anong schedule ng Pangulong Marcos? Anong mga activities na ngayon, Ms. Let? May meeting pala NEDA board meeting ngayong hapon, pero kanina ay may farewell call nga yung outgoing Asian Development Bank President si Asaka Masachugu. Okay, maraming salamat, Let Narciso. Balik sa inyo, Lakay. Samantala naman, kontrobersiya sa 2025 national budget, politika lamang ayon kay Senator Chis Escudero. Sa detalye, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Jackie, Mayor, ang nalalapit na 2025 national at local election ang nakikitang daglan ni Senate President Francis Chis Escudero, kaya't
kino-question ang 2025 national budget. Ayon kay Escudero, politika ang dahilan kaya't may mga maiingay na grupo at hinggil sa pambansang budget. Ito ay ang kampo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Isidro Ungab na depensa ng Senate President. Hindi niya alam kung saan galing ang kopya ng budget na ipinakikita ni Congressman Ungab. Hindi siya naniniwalang ito ang kopya ng enrolled bill na nilagda ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang pinirmahang pinal na kopya ng 2025 national budget ay wala umano siyang nakitang blankong mga items gaya ng akusasyon. Narito ang si Senate President Chis Escudero. Ang palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayong magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. Dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin. Kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula, at sino sa puti. Bahagi ng pahayag ni Senate President Chis Escudero. Ito si RH20. Ay, Raymond. Para sa DZRH. Raymond, maganda yung panukalan ni Senator Jinggoy. Dapat reviewin ang parusa sa mga na-involved sa espionage, lalo na pag mga foreigner. Kasi sa mga ibang bansa ay death ang penalty sa espionage sa Raymond para hindi tayo naiisahan ng mga dayuhan dito. Yan nga yung kanyang iminumukay, Mayor, kaya ang gusto niya ay amyandahan yung espionage law. Dahil yung pagkakabanggit niya doon sa kanilang record, 1941 pa yung batas natin sa espionage, hindi na napapanahon, kaya dapat ito ay repasuhin, lalong-lalo na at meron tayong kinakaharap na mga panibagong hamon sa ngayon na Mayor. Ayan, tama yan. Dapat madaliin yan. Ayan, at nang sa ganun ayan, may mga nahuli ng spy, katulad ng mga nahuli ng NBI. Ikukulong na lang ba yan? Papadeport na lang ba yan? Papadeport na lang ba yan? Dapat sa ibang bansa, bita yan, death penalty yan. Yun na nga siguro dapat tama din yan at mukhang dumarami na Mayor yung mga sumisigaw ng ganyang paniniwala. Kanina din ay aming hiningan ng pananaw si Senator Ontiveros at sabi nga niya ay dapat talagang may mangyari na kumilos ng gobyerno dahil siya mismo nagsasabi na noon pa man ay nagsasalita na sila kontra sa bagay na yan dahil sa kanilang tingin nakatali sa operasyon ng POGO yung tungkol sa problema natin sa espionage at matagal na itong nangyayari simula nung pinayagang libreng makapasok dito yung mga Chinese nationals sa Mayor. Ayan, maraming salamat Raymond. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat pa nga, firing squad yan. Samantala, NGCP muling tiniyak na walang banta sa seguridad ang presensya ng Chinese nationals sa pagpapatakbo ng power grid sa Pilipinas. Aris number 12, Milky Rigunan Piscamin. Milky. Lakay at Jackie muling pinawi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pangamba na may banta umano sa seguridad ang pagkakaroon ng mga foreign nationals sa bansa, partikular sa mga Chinese sa kanilang management. Mula rin itinanggi pati ng umano'y sinasabing one button na maaring gamitin para pabagsakin o putulin ang power grid ng bansa. Sa muling pagharap ng mga opisyal ng NGCP sa Kamara, sabi ni NGCP Assistant Vice President and Public Relations Head Cynthia Alabanza, makailang ulit na silang nagpatawag at nag-imbita ng mga opisyal ng pamahalaan para ipakita at ipasilip ang sistema ng NGCP para patunayan na ito ay secure. Git pa niya, lahat ng mga engineer na nagpapatakbo sa sistema ay mga Pilipino at ang presensya ng foreign technical partner ay naayon lamang sa kanilang investment. Mayroon din anyang mahigpit na security protocols na sisiguro naman na hindi basta-basta mapapasok ang mga security areas. Pero sa naturang hearing, sinabi naman ng National Transmission Corporation o Transco ang delay daw sa mga transmission project ng NGCP ang ilan sa mga dahilan sa patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Ako si Neil Gregorio nagulat para sa DZRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Milky. Samantala, pamilya ni Sampaguita Girl, graduate na member ng 4Ps at benepisyaryo din ng iba pang programa ng gobyerno ayon sa DSWD. Sa detalye RH5, Val Gonzalez. Val. Jackie, sa loob ng nakalipas na 10 taon ay nakatanggap ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace, ang pamilya ng viral sa social media na Sampaguita Girl na si Jenny. Ito ang inihayag ngayon ng ahensya sa isinagawang DSWD Thursday Forum sa Quezon City. Ayon kay Director Gemma Gabuya, ang 4Ps National Program Manager, kabilang sa natanggap ng pamilya ni Jenny ang cash grants at iba pang interventions, kabilang na ang 15,000 pesos grant mula sa Sustainable Livelihood Program o SLP. Batay aniya sa kanilang record, nakatanggap din ng 15,000 pesos mula sa Enhanced Support Services o Service Interventions ang pamilya nitong si Jenny, at ang 6,500 pesos Alternative Family Home Assistance para naman sa kanilang pagbabayad sa renta ng kanilang bahay. Nito lamang 2024 aniya nang mag-exit na sa programang kanyang pamilya, ngunit siniguro aniya ng DSWD na sila'y na-i-refer sa City Social Welfare and Development Department ng Quezon City Local Government Unit para sa karagdagan pang mga tulong. Paliwanag ng opisyal, kahit graduate na sa 4Ps, ay mayroon pa rin natatanggap na ayuda sa LGU ang pamilya ni Jenny na nag-viral sa social media matapos ang ipagpatabuyan ng gwardya ng isang mall sa Mandaluyong City noong buwan ng Disyembre. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez, at antabayan mo rin, Val, ha? Abay, ang niya daw ay yung ibinebenta nilang 29 pesos na kada kilo ng bigas. Abay, ipapahalan na rin sa mga public market at saka mga groceries. Ayan. Ay, dapat lang. Standby, Noche Kakas. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita, ang MILF. Asan yung mga MILF sa BARM, ha? Hindi yata nila kontrolado yung kanilang mga taon. Inambus yung isang truck ng mga sundalo, 2 patay. Diyan po sa Basilan. Ang detalye po ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Michael is my guy, Mr. Cesar Lee, Dr. Evelyn Laureta, alas 4:51. Break Time. Oras, Miss Jackie O. 6 na minuto bago mag alas 5 ng hapon. At bago ang ilang pang report at mga balita, batiin mo natin ng happy birthday si Kuyang Alfred Buan ng Teodoro M. Calao Masonic Lodge number 136. Happy birthday, Kuyang Fred. At happy birthday din kay Congressman Joseph Paduano aka Comrade Lualhati, Karapali ng RPA, ABB at Quadcom. Happy birthday din kay Colonel Rolly Kapukian, ang Police Director ng Pangasinan, kay Bullet Lim. At happy birthday din kay Don Simeon Chunang Champion. At congratulations din kay Very Worshipful Rufino Juna Arias at Very Worshipful Harry Gonzalez sa kanilang restoration bilang members of the craft ng Free and Accepted Masons. Batay sa ipinalabas na order o decision ng Grandmaster Most Worshipful Ariel Kayanan in the matter of the re-evaluation of the expulsion of Rufino Arias Jr. and Horacio Gonzalez pursuant to the directive of the 107th Annual Communication 2024, sinasabi sa decision ni Grandmaster Ariel Kayanan na after a thorough review of the documents submitted by Monsignors Arias and Gonzalez, it is hereby determined that they have sufficiently complied with the conditions imposed by the 107th Annual Communication.
a meticulous review of the record and the discussions in our 107th ANCOM shows that there is no more cause of reason to expel Monsignor Arias and Gonzales from the craft for the violation of our Masonic laws. Sabi pa rito mga brethren, wherefore it is hereby ordered that Monsignors Rufino Arias Jr. and Horacio G. Gonzales be restored as members of the craft in good standing, effective immediately. Signed, City of Manila, January 21. Signed, Grandmaster Ariel Kayanan, and attested by Grand Secretary Danilo Angeles, PGM, past Grandmaster. Congrats and welcome back to the craft, Kuya Jun Arias at Harry Gonzales. Samantala, hinili ng gobyerno sa MILF na imbestigahan ang bakbakan. Actually, hindi bakbakan ito Ayan, ambush. Ambush sa pananambang sa tropa ng militar sa probinsya ng Basilan na dahilan ng pagkamatay ng 2 sundalo at ikinasugat ng 12 iba pa at pagsunog sa kanilang sinakyang military truck. Ang mensahe pinabot ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez kaugnay sa nangyaring pananambang sa tropa ng 32nd Infantry Battalion sa Lower Kabengbeng sa bayan ng Sumisip, Basilan. Patungo sa isang project site ng UN Development Program, ang sundalo nang sila ay ambusin. Isama ng armadong pangkat na konektado sa MILF. At napagalaman din na matapos ang pananambang sa mga sundalo ay sinunog pa ng mga MILF rebels ang kanilang military truck. Samantala, Lakay, labas muna tayo ng himpilan. May report si Noche Cacas, Japanese national na wanted sa kasong theft. Arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Pampanga. Ang detalye magmumula sa report ni RH27, Noche Cacas. Noche? Jackie at Lakay, inaresto ng mga partiba ng Bureau of Immigration sa Pampanga ang isang Japanese national na pinaghahanap ng mga otoridad sa Tokyo sa kasong pagnanakaw. Sa isang pahayag, kinilala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado ang Hapones na si Chukita Yohi, 28 anyos. Inaresto si Yohi sa Fields Avenue, Barangay Balibago sa Angeles City sa bisa ng mission order mula sa Japanese government kung saan natukoy na nagtatago ito sa bansa. Ipapatapon si Yohi kabalik sa kanilang bansa sa pagiging undesirable alien at bawal na umanong tumungtong sa Pilipinas. Nabatid na naharap sa kasong theft si Yuhi at mga kasabwat nito sa Tokyo, Japan Court matapos samsamin ang mahigit 8 pirasong ATM card na nagpanggap na alagad ng batas upang linlangin sa pagkukunwari ng investigador ng pulisya. Sa record ng BI, lumitaw na dumating sa Pilipinas si Yuhi noong March 16, 2019 at kailanman ay hindi na umalis ng Pilipinas. RH27, Noche Cacas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias sa Noche Cacas, sa buenas tardes. Tinututukan ngayon ng Department of Foreign Affairs ang agarang repatriation sa mga pinalayang 17 Pinoy seafarers na dinukot at binihag ng Houthi rebels sa Yemen 1 taon na ang nakalipas. Sa pahayag ng DFA, puspusan na niya ang kanilang pagganda upang makauwi sa bansa at makasama na ng mga Pinoy seafarers ang kanilang pamilya. Una nang inanunsyo ng Malacanang ang masayang balita na makauwi na sa Pilipinas ang mga Pinoy crew members ng MV Galaxy Leader at ngayon ay nasa pangalagan ng Embahada ng Pilipinas sa Oman at naghihintay na lamang ng repatriation.
Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Kamara na maipatutupad ang mga probisyon ng Magna Carta for Filipino Seafarers para matiyak ang proteksyon at mabigyan ng pagkakataon ang mga Filipino seafarers. Ito ay matapos na mapalaya ang 17 Filipino seafarers ng MV Galaxy Leader na mahigit isang taon na bihag ng Houthi rebels. Sa Republic Act 12021, titiyakin ang proteksyon at karapatan ng mga Filipino seafarers kung saan mabibigyan sila ng tamang sweldo, ligtas na working condition at skills development. Matatandaan na noong November 2023 nang i-hostage ng mga Houthi rebels ang MV Galaxy Leader matapos maipit sa conflict ng Israel at Palestine. Samantala sa mga magulang na may mga alagang bata, ingat po para hindi matulad dito, dahil nalunod po ang isang taong gulang na sanggol. Nalunod sa isang timba ng tubig diyan sa Sagbayan, Bohol. Kinilala po ang sanggol na nalunod sa timba ay si John Andre Tinapay. Ayon sa ina ng sanggol, naglalaro lamang sa labas ng kanilang bahay ang sanggol na anak. Kasama ang dalawa niyang kapatid nang sumigaw ang isa niyang anak matapos makita si John Andre na nakasubsob ang ulo sa timba ng tubig. Dinala pa sa ospital ang sanggol, ngunit ito ay dineklarang binawian na ng buhay, dead on arrival. Samantala, nagbabala na ang Land Transportation Office sa lahat ng mga magtatangkang magmaneho ng lasing sa pagdiriwang ng Dinagyang Festival ngayong darating na weekend. Magde-deploy ang ahensya ng mga enforcers na armado ng calibrated breath analyzer upang malaman kung ang driver ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak sa Iloilo. Ayon kay LTO-6 Regional Director Attorney Gyodoso Geduspan, mahalagang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng piyesta, lalo na't dinarayo ito ng milyong bilang ng turista lokal man o dayuhan. Giit pa nito na ang lahat ng mahuling lumabag sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 ay bukod pa sa multa ay posibleng matanggalan ng lisensya. Magkano ilan ang kulong? Walang nakalagay. Walang multa lang. Tsaka tanggal ng lisensya. Suspension ng cancellation ng lisensya. Maraming salamat, Miss Jackie O. At congratulations muna at mga brethren, yung mga kuyang natin sa Kutang Bato Masonic Lodge sa number 110. Sila ay nag-iimbita, Ayan. Punta kayo sa Cotabato, Ayan, congratulations sa incoming Worshipful Master Henry Lu, Senior Warden Haider Panawidan, at Junior Warden Tahiruddin Bensar Ampatuan. Ang kanilang guest of honor speaker, Kuyang Noble General Rodel Hoxon. Ikaw palang guest speaker dyan, At good luck din sa magaling na musical director. Ang iniimbitahan ng maraming mga brethren, si music genius of music, Robin Go. At mga brethren sa Sabado na ito sa Kutang Bato Masonic Lodge sa mga brethren natin sa Mindanao. At ang Nueva Ecija Masonic Lodge sa 73. Sabi ni Kuya General Odi Japana, invited din ang mga brethren sa kanilang public installation, Kabanatuan, February 8. Incoming Virtual Master Russell Magtoto, Senior Warden Alan Paul Ferraris, di ba Lamborghini ito? At Junior Warden Alejandrino San Juan. At maraming salamat sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. Naku, yung dollar mo, Miss Jackie, itago mo mabuti. Dahil tumataas ang palitan, Ayan. Si Trump na daw kasi lakay. Ano? Si Trump na daw kasi Ayan, 58 pesos and 69 centavos ang palitan ngayon. Bumagsak ang halaga ng piso ng 18 centavos. Dahil kahapon, ang palitan ay 58.51. Ngayon, 58.69. Wow. At yan ang kabuuan nating palatuntunan ng break time. Good afternoon, Kuyang June Arias, Kuyang Harry Gonzalez. Welcome back to the craft.
Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan pa rin po ni Miss Thea Pecha Corpus, ako po si Jackie Resio. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Dimol of Chinese Embassy. Baka tingnan mo ang bag ni Miss Karen, baka may mga gadget na dyan na. Ha? Ayan. Pero getting ready na sa Chinese New Year. Ayan nga. Kong Hei Pachoy. Bye-bye. Oras ganap ng 5:05.